seated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakatutuwang pagmasdan ang dalawang buntis sa ating Ebanghelyo. Ang tagpong ito ay naganap nang dumalaw ang ating mahal na Birhen sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. And if we're going to look at it, my dear friends, these two pregnant women have similar characteristics. First, they were both happy. They were filled with happiness. Why? Because for they were pregnant. Mayroon ng laman ang kanilang mga sinapupunan. And not only that, they were happy, they were pregnant, ultimately because God has blessed them. Pinagpala ng Panginoon ang dalawang babaeng ito na siyang bunga ng kanilang kaligayahan. Kung ating pong titignan ang mga pangyayari sa Ebanghelyo, the practical in us would rather say that maybe, perhaps, it is no longer the duty of the Blessed Virgin Mary to pay a visit her cousin Elizabeth. Why? For one, she herself is also pregnant. Pwede niyang sabihin, mahirap na nga yung kalalagayan ko, pahihirapan ko pa ba? Second, due to distance reason. At that time, wala namang pong Grab, wala namang maayos na transportation to bring her from where she was going to Judea. But in spite of all this, Mary chose to go out of her way without complaint. Why? Because she knew and she was even convinced that indeed she was blessed. Ang kanyang pagiging pinagpala ang siyang nagdala sa mahal na Birhen upang magbigay ng kanyang sarili. Kaya ang unang aral po na hatid sa atin ng mahal na Birhen ay ang matutuhan po natin, tayo ay pinagpala. We are blessed. And each and every one of us received blessings from the Lord. You see, it was quite unfortunate that there have been times in our lives that we were complaining. Mahirap ang buhay, mailap ang swerte, sinisisi natin ang ating kapwa, at madalas, pakiramdam natin, tila baga parang minamalas tayo. Why? Simply because we have failed to understand and even to believe that in spite of it all, we are still blessed. Yan po yung unang natutuhan ng ating mahal na Birhen na siyang ibinibigay niya sa atin ngayong gabi. Na sa kabila ng kanyang kaabahan, siya ay pinagpala. Sa kabila ng kanyang kawalan, siya ay pinili ng Diyos. And I guess, my dear friends, the reason why we have failed to think and even feel that we are blessed, it is because of the self-entitlement mentality. Anong ibig ko pong sabihin? Malimit, may mapapakinggan tayo, sabihin ng mga tao, nagpakahirap ako dyan, kaya dapat may reward ako. Naglilingkod ako, kaya dapat mayroong mga perks and privileges. Nagbigay ako ng oras, kaya huwag niyo na akong asahang mag-contribute. Yung oras na nga yung binigay ko. Self-entitlement mentality. We always believe that it is our right to receive all the good things that the world has to offer. That we are entitled to all the wonderful things. Why? Simply because we deserved it. Period. We kept on complaining because we think that we are entitled to so many things. After all, sasabihin natin, nagpapakabait naman ako. Nagsisimba naman ako pag linggo. My dear friends, we just have to be convinced and believed that in spite of it all, we are blessed beyond blessed. Kaya alam ninyo kahit po joke
Hindi ho magandang ginagawang joke na sasabihin natin, nung nagbuhos ang Diyos ng biyaya, tulog ako. Hindi ho magandang joke na sasabihin natin, nung nagpaulan ng Diyos na kagandahan, nagpayong ako. Hindi ho totoo yun. The first that we have to understand as we celebrate this simbang gabi, that you are blessed. Pinagpala ka. At yan ang ating panghahawakan sa gabing ito. Bigyan ko po kayo ng isang napakakongkreto at simpleng halimbawa. Hindi po lahat sa atin ngayon may kinakain. Tama? Hindi po lahat. At hindi po lahat ng may kinakain, nakakakain. Sapagkat yung iba na may pagkain nga, hindi ho makalunok. Hindi po lahat ng nakakakain may panlasa. Hindi ho lahat ng may panlasa masayang kumakain. At hindi ho lahat ng masayang kumakain, kasamang kumakain ang kanilang mahal sa buhay. Kung isa o dalawa sa binanggit ko, nararanasan ninyo, mapalad po kayo. Sapat ng dahilan para masabi natin, mapalad ako. Dahil tunay akong pinagpala. Kaya ang unang bagay po na itinuturo sa atin ng mahal na Birhen ngayong gabi, we are blessed. You are blessed. And we have received many blessings from God, even without us asking for them. Second, when we are blessed, we are also being challenged to become a blessing as well. Always remember this, my dear friends. There is ultimately joy in sharing our blessedness. Kaya nga po siguro ganun ang ginawa ng mahal na Birhen eh. Kahit po siya, nahihirapan din dahil buntis, hindi niya inisip yung kanyang paghihirap na mararanasan. Sapagkat ang tanging ramdam ng mahal na Birhen, masaya ako. At dahil masaya ako, ibabahagi ko to. Maraming tao po ang malungkot. Hindi lang dahil po sarado yung isip nila na tanggapin na sila din ay pinagpala. Malungkot sila, bakit? Madamot. Malungkot sapagkat hindi marunong tumanaw ng utang na loob. My dear friends, always remember this. Happiness is a choice. And joy is a gift from God. Because our own happiness is the product of our own decisions in life. The moment we open our eyes in the morning, it is only then we decide, magiging masaya ako buong maghapon. Tabi-tabi po meron akong sasabihin sa inyo. Sa mga nakakilala po sa akin, mahilig po akong tumambay dyan sa tapat. Yun na hindi lang po para makilala ako ng mga tao, kundi para makita ko rin po yung mga parishioners ko. Alam nyo, sa 10 sigurong dadaan, makikipagtinginan ako. Ang daming taong dadamot. Totoo. Wala pang bibigay na pera yan, pagbati pa lang yan, Yung bang simpleng babati mo na magandang umaga po, minsan iniisip ko, malamang iglesia ni Cristo to. Hindi ako kakilala, hindi nagsisimba. Natatawa po tayo, pero nakakalungkot ho yun, Totoo. Yung pong pagbati ng magandang umaga, dahil maganda yung pakiramdam mo, babati ka ng magandang umaga, ang dami sa atin, ang damot. Kaya ito po ang lagi ko pong paalala. Minsan po yung mga hindi marunong bumati, na hindi marunong bumati, nakasimangot. Ito paalala ko po ito sa mga volunteers ho natin. Sabi ko po sa kanila, pag hindi masyadong gwapo huwag sumisimangot. Totoo. Totoo. Pag hindi ka kagandahan, huwag kang simangot ng simangot. Parang utang na loob pa namin na malungkot ka. O diba? Ang gaganda ninyo tignan pag tumatawa po kayo.
But what is my point? Ang dami po nating ginugusto sa ibabaw ng mundo, pero yung simple nga pong pagngiti at pagiging masaya, hindi natin kayang ipagkaloob. When we're convinced that we are blessed by God, our being blessed is but somehow to be shared. And why we are unhappy? We are unhappy because we failed to say thank you. We are unhappy because we are ungrateful. We are unhappy because we don't appreciate what we have. And we always want that the others are having. Minsan po maririnig niyo po yung mga tao, sasabihin nila, magiging masaya ako pag nagka-iPhone ako. Pag nagka-iPhone naman na, sasabihin nila, magiging masaya ako kapag yung iPhone ko 15. Pag naging 15 na, magiging masaya ako pag yung iPhone ko naging 16. Unhappiness always leads to selfishness, greed, and even self-centeredness. And because of all this prevents us from sharing and giving. Dahil hindi ka marunong magbigay, huwag kang umasang makatatanggap. Ang mahal na birhen po, kahit nando na po siya sa kanyang paghihirap, masaya pa rin nagbabahagi. Because she believed that there is joy in giving. We are blessed and can only be happy by being blessing to others as well. And lastly, the visitation of Our Lady is about our God's unimaginable surprise. Sabi po ni Elizabeth, how can this be? Paanong ang ina ng aking Panginoon dadalaw sa akin? How can this happen to me? We are still in the season of Advent, and we are invited to be amazed and to be filled with awe, to believe the unthinkable, that God truly surprises us. Nawa po, katulad ni Maria at ni Elizabeth, mabulaga din tayo sa maraming pagpapala ng Diyos sa atin. Because Christmas is not only about giving. Christmas is also about receiving. Why? Because even before we have learned the idea of exchange gift, we have already received from God the ultimate gift. Kaya po tayo natutong magbigay kasi una muna tayong pinagkalooban. Before we can give, we have first received the Emmanuel, the Savior. That is why in this Mass, maybe we can ask, when is actually the last time I allow God to surprise me? Kailan po yung pinakahuling pagkakataon na hinayaan natin si Jesus, Lord, sana i-surprise mo naman ako. Lord, sana po mabulaga ako sa maraming pagpapala mo. As we continue our celebration, please take note what Elizabeth told Our Lady. Blessed are you because you believed. Sa Tagalog, Aba, Ginoong Maria. Hindi naman sinabing ikay napupuno ng pananampalataya. Elizabeth described Mary to be, Hail Mary, full of grace. Pinuno ng biyaya. Ano ibig sabihin? It is only when we allow ourselves to believe on what God has done for all of us, we will be convinced, I am blessed. At dahil kumbinsido kang ikaw ay pinagpala, the joy in your heart you will never contain.
The joy finds a way to be shared with others. And because of that, just like Mary and Elizabeth, we too shall be blessed again. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, umisip tayo ng isang bagay na sobra nating ipagpasalamat sa Diyos. Biyaya ng pamilya, biyaya ng edukasyon, biyaya ng magulang, biyaya ng kaibigan. Pag po napagpasalamatan natin ang mga biyayang ito, sigurado, hindi lamang natin sasayangin, pahahalagahan din. Nang sa gayon, lagi nating maaalala, sa kabila ng aking kakulangan, ako rin pala ay pinagpala. Amen.